Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang nakakagulat na hakbang, inanunsyo ni Congressman Rodante Marcoleta na siya ay opisyal na ang umaanib kay Vice Presidente Sara Duterte sa kanilang layunin na linisin ang katiwalian sa loob ng Kongreso. Ayon kay Marcoleta, nagsawa na siya sa ugali ng ilang mga kasamahan, partikular na sina Kongresista Franz Castro, Edsel Lagman, Arlene Brosas at pati na rin dito kay Kongresista or 6th District Representative Benny Abante. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcoleta na hindi na niya kayang manahimik sa harap ng mga isyong bumabalot sa ilang mga kongresista. Dagdag pa ni Marcoleta, nakita niya ang determinasyon ni VP Sara na nasugpuin ang mga katiwaliang nagpapahina sa institusyong dapat ay nagsisilbing tagapagtaguyod ng interes ng mamamayan. Sa kabila ng kanyang pahayag, mariin namang itinanggi ni Castro, Lagman, Brosas at Abante ang mga paratang ni Marcoleta. Ayon kay Castro, ang mga paratang na ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking hakbang upang patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon o ang kritiko ni Vice Presidente Sara Duterte. Si VP Sara Duterte naman sa kabilang banta ay nagbigay pugay kay Marcoleta sa kanyang mga desisyon. Tila isang bagong alyansang nabubuo sa pagitan ni Marcoleta at Duterte na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa politika ng bansa sa mga darating na buwan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nalalaman natin ang walang bahid politika din. Opo, oo naman. At kung mayroong mga naglalaban na opinion din, pipilitin natin na makita ng mamamayan kung paano i-analisa yung mga opinion na naglalaban. Para sa ganun, makinabang din sila. Mabalansin natin, opo. Tayo ay peacemaker din. Yes po. Tayo ay tagapagtaguyod ng kaparaanan upang ang dalawang naglalaban na grupo, kung ano man yan, Oo. ay maaari kayo magkasundo dahil maaaring pareho lang naman ang nilalaban ninyo. Yun lang naman talaga. Nagkakaiba lang siguro ang inyong patakaran. Oo. Di ba, Nelson? Yeah. Yung pamamaraan. Meron natang gustong idagdag si Nelson. Oo. Ay, nako. Yun nga ang dapat siguro na sa ating mga kababayan. Ma-realize nila. Kasi ang sabi ng isa, pinoprotektahan natin dito ang pera ng taong bayan. Sabi naman isa, hindi, para nga sa taong bayan, kaya nga ako humihingi ng pondo para Ang sa akin. sinasabi mo ba yung pagharap niya sa Senado, yung pagharap niya sa House of Representatives? Pag-isahin na natin to, parehas lang din po naman halos ang... Hindi ko masyado kasing naobserbahan. Ano ba naobserbahan ninyo sa House of Representatives? Well, sa House of Representatives ko, mukhang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga pinupunto ng pangalawang Pangulo. Huwag na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 na budget na hinihingi So namin. sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, Ganun ba bakit niya sinasabi niya? binabalik-balikan yun na inalis na nga po namin yun wala na nga po ngayon yan. So, anong komento mo, Nelson? Tama naman kasi hindi na yun ang paksa, hindi ba? Oo. Ano maniligaw lang. naman ang sabi? Nung sagutin niya yan, ano naman ang sabi? Sabi naman nung isang mambabatas, hindi, kasi mula anya 2019 hanggang sa kasalukuyan, pwede naman anya naming tanungin yan kasi mukhang hindi po nagkaroon ng tuldok ang usaping ito nung ito po itinatanong sa inyo nung nakalipas na taon. Bakit umabot ng 2019 dyan? Well, nag-umpisa siya 2022. ang pondo na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede naman daw balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yun. Opo, yun ang pagkaka... Di sana pinatawag nila si Ginang Leni Robredo sapagkat siya yung vice president noon noong 2019. Kasi kinukumpara nga Opo. Kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa komite ay 2025 budget. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong Nagkapikunan na ang nakita ko Tama ba yun? Mukhang gano'n nga po kung nagkainitan na. Kaya dapat matalaki natin para magkasundo na sila
Kasi para sila nakikinig sa ating palatuntunan doon. Dapat kasi objective. Kasi kung ako, siguro, kung nandun ako dyan, kasi ayoko nang sumangkot kasi, unang-una, bibigyan ko lang ng 5 minuto. Nakaka-frustrate din yung 5 minuto kang bibigyan eh. Oo. Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry dyan. Okay. Ipaghalimbawa ko na yung chairman, sino ba yung chairman ng committee? Si Chairman, ang tumayo po ay ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo, Vice oo. chair kasi yan. Opo. Pwede siyang i-deputize ni Kong Kong Saldi. Saldico, oo. Na siya muna yung mamatnubay doon sa pagdinig Yes po. ng Appropriations Committee. Halimbawa, si Nelson ang chairman, acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Chair, Oo. ano po ba yung hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan? May tradisyon. Okay. Meron po kasing tradisyon, kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Halimbawa po, ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, sa aking palagay, by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years in the House of Representatives. Meron po tayong tradisyon eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader, Opo. Kong Sandro Marcos. ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan din. Opo. Kasi hindi pa siya congressman din. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay majority leader, na ngayon ay Speaker Martin Romualdez. ganun po. Napakagalang na bata niyan din. So matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Alam mo, okay. yung kanyang bearing, yung Opo, bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Oo. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala na itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradisyon po ito, parang it was set in stone. Yes. Hindi basta-basta nawawala ito. Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago Bigla ang nawala, tradisyon? Pakisagot mo, Mr. Chair. Wala, no? So gusto kong ibalik sa kanila, meron kaming tradisyon Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun, Yun ang naghahari talaga. yun na naghahari. Totoo naman At yun po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari 2023? It was the son of the President, the senior Assistant Majority Leader, Deputy Majority Leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget, invoking the time-honored tradition kept by the House. In-approve kagad yung budget. So ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yan ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba ang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office as indicated by the Constitution. O tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya nga po, mukhang Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Wala po tayong sinasidean dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Ang gusto nating sidean po rito,
ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, nyari, ikaw na ang chairman ngayon, Jen. Oo, opo. Mr. Chair. Oho. Kasi palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. Okay. Di ba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng Doon personal. na talaga namang, Di ba? patut sa daan magkabilang panig. Oo. Mr. Chair, Yes. may I know for my own satisfaction, Oo. what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance Ng COA, ng Commission ng on Audit. COA. Yes po, oo. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sang-ayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, Opo. merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yon. Oho. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, ho. Sa pamagitan ng notice of disallowance din, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yon. Yes po, sasagutin niyo. So ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no. So, Ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, din, oho. isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may sablay ka rito, May kinakailangan ipalawag pagkakamali mo. ka dyan, tama ho. So kaya merong disallowance. Sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag ko, At kung bakit? kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito opo. ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam, nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level? Okay. Kasi kung minsan regional level Opo. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong hindi ko Tatlong nagkakamali, commissioners. tatlong commission, dalawang membro at isang chairman. yes, oho. So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang magpo-proseso Ngayon, pala. kung halimbawa wala na doon, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. Oho. So ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yon, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan Oho. Ng komisyon. ng either the commission Oho. o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Nandun na yun eh. Kaya palang sagot ng Pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun yung pala sagutin, baka dumaprem, sapagkat bahagi pala yun ng sasagot nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa, sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Oho. Di ba? Anong maihita natin ngayon? Sinagot na nga yan eh. Oho. Sa mga tweet, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Oho. Tayo ba titingnan pa rin natin? Oho. Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun, Wala nang ang confidential fund din eh. Mudyan academic na ito. At sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Oho. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Oho. Di ba? O bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Oho. Ha? So dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sang-ayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-o-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron ka sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun ang gusto nating
ianalisa. Oo. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan, pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang, ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Di po ba? Tama ka dyan. Ayun, oho. Tama ka. Oho. Eh, di dapat... Meron nga ano yan eh. Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President, Oho. pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan, kung nasaan man yan pinagtatalunan na, inaanalisan na, ngayon dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, Ayun. doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun, oho. Eh, dapat pala may tumayo doon, Kong. Sabihin, in line with the long-standing tradition Tumayo of ka giving ron. the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na, I move to approve the budget Approve, hindi pala of the office of the terminate. Vice President. Approve. Sana may ganon. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. Yan, oho. Yung mga colleagues natin sa House of Representatives. Oho. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Oho. Hindi po natin inilet yan ng ganun-ganun lang. Totoo. Ako Nila na- pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yung po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungab, Kong, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag sa ako niya, isa sa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Matagal-tagal na rin. Sabi ko, sige, Introduction, introduction na ito. Ang siguro, ang na-expect ko, sasabihin niya, Tapusin ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Eh mukhang nag-iba ang linya, hindi. Sabi ko, sayang naman. Hindi pa yun ang sinabi eh. Kaya nga tayo sinasabi na natin. Yun, sa ating palatuntunan ito. Di ba? Yun ang gusto kong balikan namin. Kung tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Oo. Hindi basta-basta opisina yan. Oo. Di ba? Sa... Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Di ba? Maaaring may pagkukulang yung taong nag-o-occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Opo. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nabigay na yung courtesy approval doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Kasi may nag-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga, yun Di na ba nga po. sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung kuwagos, kung sino yung loro. Di ba? Nandito ka ba nun? Wala. Di, ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, teka lang, pondo rin naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba pa pwedeng, siyempre, kahit paano yung mabusisi din natin, malaman din naman natin. Binubusisi na nga ng Commission on Audit kung nasaan man yan. Yung Ayun. issue nandyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Yes, Tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Ngayon, kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan nasa harap natin ngayon. 2025 budget Opo. ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. Oo. So, parang nga nangyari, ang sa nakita ko lang, parang kung nag-iisa na yung Vice President, yung sagot niya na, iba na rin eh. Oo nga O, tingnan mo, napunta tayo sa ganyan. Kaya tayo lahat ng lulungkot dito sa pangyayaring ito. Ayan, nakakalungkot. Lalo na ako, lungkot na lungkot ako dahil ayoko po na nagkaroon ng pagitan sa Pangulo at saka sa pangalawang Pangulo. Ako po ang kauna-unang nalulungkot dyan sapagkat mas magkakaroon po tayo ng ganansya, mas magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisinang ito po ay nagtandem para sa interes ng ating bansa. Oo. At yun naman talaga kung inaasahan ng tao, kaya nga sila ibinoto dahil sa unity nung time na yun. Di ba? At alam mo, Jen, kasama ko sa unity na yan, Jen. Kaya hanggang ngayon, nilalaban ko yung unity na yan. Ayoko yung may awayan. Mula't mula pa, ganun ang aking sinasabi. Oo. Oo. Ay, nako. Paano kaya? Sabi ng ating mga kabayan, isang kutin na kami dyan. Gusto na namin magkomento. Ano ba magiging box populi natin sa araw na ito?
Ay, nako. Ang itatanong mo. Ano ba, ikaw, Nelson, ano ba sa tingin mo dapat maging mapagsalusaluhan ng ating mga kabay? Itanong natin kung dapat na nga bang bigyan ng parliamentary courtesy ang Vice President, ang Office of the Vice President sa budget hearing. Di ba? Ayun. Oo. Kasi tradition naman pala talaga. Parang nagtanong. Para matapos na. Naitanong natin at kahapon yan, di ba? Hindi lang nating... Hindi. Hindi ba? Na bigyan na ng... Mas dapat bang umiral aha. yung matagalang tradisyon ng House of Representatives kung ang pag-uusapan ay pag-aanalisa at pag-approve ng budget ng Vice President? Yan. Di ba? Dapat bang manaig Oho. yung Dapat tradisyon bang na matagal nang inuobserba, Oho. matagal nang iginagalang sa mahabang panahon? Hindi ko kunting panahon ito kapag ka-tradisyon kasi dyan, mahabaan eh. Time-honored tradition ito eh. Di ba? Matagal na po talagang practice. Ako Englishin mo nga para mas maganda, Jen. Yes. Yes, Your Honor. Year, exactly 1 year ago. Anniversary ngayon. Ganun ba? Isang taong anniversary dyan. August 30, 2023, ay isinalang din po ang budget ng Office of the Vice President. Aha. Oo, sa House. CBP hindi na rin yan. Yes, last year lang ito eh. Okay. At Yan doon, ba yung may kaugnay doon sa sinasabi ko sa iyo kanina? ito yung kinikwento nyo. Kinukwento ko kanina yan. O, sige, mabuti pa, basahin mo. Baka mamaya nagkamali pa ako ng pagsasalita dyan. Hinanap ko lang yung detalye. Oo. Ito pala ay eksaktong isang taon today. Tumama ba sa sinasabi ko? Ay, sabi nga ho ni Sandro noon, tumayo Si siya. Kong Sandro. Ito pala ako, ang talaga pangalan niya ay ang kanyang posisyon ay Senior Deputy Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Okay. Ha? At sinabi ko pa dyan, he is one of the most amiable members Man, oho. of the House of Representatives, if not the most amiable. At sinabi ko sa iyo kanina, batang-bata pa yan, nag-training na sa opisina ng then Majority Leader, now the Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Yan. Napakagalang, napakabait, professional. Ano sinabi niya? Ang sabi niya, in line with the long-standing tradition of giving the OBP the parliamentary courtesy, Okay. I move to terminate the deliberations on the budget of the OBP. Oho. At least 21 lawmakers voted in favor. Ayun. Doon na, tapos na yung deliberation sa budget. So, wala pang 10 minutes siguro yan, 15 minutes na tapos eh. Ayun, ang tinatanong ko ngayon, Mr. Speaker, Mr. Chair, Oo. Yan ba? ano naman, bakit natin binrake yung long-standing tradition? Totoo yun. Oho. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Actually, alam mo, kasama yan sa parameters ng isang standard, gold standard ng parliamentary practice. Sa totoo lang. Pala, ha? Oo. Kaya tradisyon yan dyan eh. Hindi basta-basta nabubura. Oho. Hindi basta-bastang nawawala lang. Na parang halimbawa na naisip lang nating mag-iba ng patakaran. Bigla mo ngayon tatalikuran ang isang matagal na itinaguyod na tradisyon ng isang institusyon. Pero Yun ito- ang tinatanong ko sa iyo, Mr. Chair. Pero kung doon kasi kami ni Nelson, di man kami sa Kongreso. Pero ito ba ay nangyari doon sa komite o doon sa plenaryo? Di ba minsan iba po yung pagka pumasa ka sa komite, Appropriations Committee, aakit ka ngayon doon sa plenaryo para sa Hindi, sa approval. committee yan. Committee pala. Oo, Yun kasi pala, multi academic na sa plenary na yun. Oo. Kasi nga dami pa nagtatanong nun eh. Opo, So, opo. ang ginawa niya, tumayo na siya. So, bago pa ma-discuss yung confidential fund, kaya nga nagkaroon ng confidential fund eh. Oho. Oh. Ayun pala. Oho. Kasi di ba kung kapag tumayo ka naman sa plenaryo, sponsor na tatayo doon. Di ba isang mababatas din na nag-sponsor ng budget ng isang ahensya. Pwede. Yun, ganun pala yun. At ito pala, kung yung last year, ay pangalawa na. Kasi 2023, di ba? Meron Oo. pang 2022, yung kahalalang nila. Ganun din ang nangyari. Ganun ba? Hindi ko alam kung gano'n na nangyari. Ganun din po, sa balita, ganun din. Okay. Noong 2022, Wala din tanungan. Parliamentary courtesy. kasi yun yung unang taon ng kanilang... Lalo na noon, di ba? Yes. Sino ba magtatanong No. bago pa lang di ba? Wala pa pwede itanong siguro. So, yung magkasunod na yun, 2022 at saka 2023. Yes. Oh, ngayon lang ngayon itinatanong kasi 2025. Yes. Ayan. First time po ngayon. At kahit naman noon, di ba, nung ang pangalawang pangulo si Nanay Leni Robredo pa, Ay, wala yun talaga naman ang mga Hindi masyado, nga. usually ganun talaga nagiging practice kong, di ba? Well, sabi nga nila, mukhang naiba po ihip ng hangin ngayon kong. Mukhang wala atang naghahain ng ganong motion. Hindi po pwede kasing baguhin yung tradisyon na yun sa ihip ng hangin lang din. Ganun ho ba? Kagaya na sinasabi ko, ito ay parang nakasulat sa bato yan eh. Kasi tradisyon eh. Parang kultura, parang parte ng kultura ng House of Representatives yan. Baka hinihintay din nila kung na may isang parang Sandro Marcos sa tumindig doon sa komite. Wala ho atang tumindig kasi kung eh. Di ba?
Kasi nung tagpo nito, itong huli, Nelson, walang tumindig eh, di ba? Mukhang pinagbigyan ng mga gustong bumusisi eh. Ito yung So yun ang sinasabi mong ihip ng hangin. Hindi po pwedeng ganun. Kahit na walang tumindig, kahit na walang dumaan na ihip ng hangin, Opo. nananatili yung tradisyon na yan. Yun ang sinasabi ko. Kaya nga pinoploat natin ngayon yan kung sino ang sasagot. Kung sasagutin ng chairman, halimbawa, ano po ang nakapagpabago Oho. sa atin? Oho. Di ba? Ayan. Kasi hindi ganun kadaling baguhin yan. Parang binago mo yung kalakaran pagka ganun. So meron dapat na isang mabuti at matatag na kadahilanan para baguhin mo yung isang tradisyon na yon. Ayan. Noong unang-una, yung 2022, ang nagsalita si Four-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. So, ano sabi niya? Sabi niya, yun din, citing tradition and courtesy to the executive, he moved to terminate the deliberation on the OPB budget without any interpellation. Hindi na tinanong, wala talaga. Totally zero. Ayun, so yun ang 2023 budget. yung- Yung 2024 budget sa 2023 naman. Okay, Oo, sakto yan. naman. Ngayon lang po talaga iba. Ngayon lang talaga mag-iiba. So, tama tayo sapagkat yun ang ating pinipilit na balikan natin. Meron talagang tradisyon. Oho. Sabi ko nga sa'yo, isa ako sa makapagtetestigo sapagkat sa ngayon, 17 taon na ako nagsisilbi. At kapag natapos ko next year, 18 18 na ako nakapagsilbi sa House of Representatives sapagkat nakita ko yung tradisyon na yan. At Kaya may taon-taon. karapatan ako na itanong at meron din akong karapatan na sagutin naman ako. Ano ang nakapagpabago sa atin para sa ganun na italikuran natin yung isang matatag at matibay na tradisyon na ating pinanghawakan sa matagal na panahon. Oho. Ay, naku. Mukhang, ewan ko lang to. Ako Hindi ka kasi- sasagot. Hindi na ako sasagot yan sa punto na yan to. Hindi kasi ako... Sumagot ka. Ang hinahanap ko dyan sana, isa rin nung... bagay, si Congressman, ngayon siya minority leader eh. Di O ba? di ngayon, baka narinig nila, di sabihin nila. Tingnan natin kung ano isasagot nila. Ay, pero teka lang kasi kung nung Martes, na hindi ko natapos ang panonood, gawa ng nagsimula na itong ating programa, ano ba mayroong babalita? Ano ba talaga napagkayarihan doon sa Appropriations Committee ng budget ng OBP? Di-defer. Defer, nako. Oh, dahil nga, ito nga, masasabi kong nagka-personalan. Oo. Hanggang sa dumating ang punto na narinig ko, nagtatanong na sila mismo sa 2025 budget, ayaw na sumagot ng pangalawang pangulo. Oho. So sabi nila, considering Madam Chair that the Vice President refuses to answer, Oho. I move to defer the So, budget. ipatatawag I move ulit to siya. defer consideration of the budget of the office of the Vice President. So pag dinefer po, ano ibig sabihin nun? Tatawagin uli. Tatawagin uli siya. O uulitin uli. Oho. So boxing uli. Kaya natin sinasabi ito, Jen. Oho. Bilang parte ng ating katungkulan na payapain Oho. ang dalawang panig. Oho. Dahil ang ating palatuntunan ay peacemaker. Pagka ganun ba kung halimbawa may mga tumutol, pwede bang sige, di ba may naghain ng ganung motion na magkaroon na ng courtesy approval, pero meron pa rin mga tumutol, pwede bang idaan sa botohan na lang, majority win? Kung dumating man ang puntong meron talagang gustong tumutol? Eh di sinira mo rin ang tradisyon. Okay. Ang gusto ko muna, yung tradisyon ay panatilihin natin. Oho. Ngayon, kung merong mabigat na dahilan, yun ang ipaliwanag mo. Okay. Gusto ko rin marinig kung ano yun. Oho. Kasi sa tagal ko na rito, Jen. Opo. Ngayon ko lang makikita ng kaibahan. Eh, magtataka rin naman ako. Oho. Kasi yung nakilala kong House of Representatives, ang daming naging speaker dyan. Opo. Eh, ganun ang panuntunan. Tapos mag-iiba dyan. Nagtataka ako ngayon. Bagay, ako, sabi ko sa Senado, nanood ako, nagkaroon din ng mainit ang pagkatalo, pero natapos nang ibinigay din yung courtesy approval sa Senado. Kaya mukhang hindi po na-defer, gaya pala ng Hindi sa pa lower natin house. masasabi, wala pa sila sa plenary debates. Di ba? Ayun Di ba naman hearing po. pa lang, briefing pa lang yun Briefing pa lamang Iba sa yung Senado. briefing sa committee, Aha. iba yung actual na approval, plenary. Oho, tama, Yun tama. ang tingnan natin. Anyway, tignan natin, Kong. Ito, idagdag ko na lang bago tayo... Tapos na ba tayo? Ay, meron pa pala. Sakto pala ito, Kong. Magbasa na tayo ng reaction.